Hello, hello. Good evening sa lahat ng viewers natin. Welcome again sa ating episode for tonight sa 3 Points Sports Channel. Dito lang sa Pro Experts Media. Live tayo. Coach, good evening. Good evening. Good evening, Boss O. Good evening, mga televiewers natin, mga supporters ng segment natin, ng 3 Points Channel at ng Pro Experts Media. Yes. So ngayong gabi, mga bigatin talaga itong mga guest natin. Hindi tayo pwedeng magloko ngayon, Coach, kasi baka bigyan tayo ng uppercut ng mga to. So, i-welcome na kagad natin para makilala natin ng husto ang mga guest natin. I-welcome kagad natin ang first na guest natin, WBO and WBA Asia Champion, si Joper Montaño, El Guapito. Matinding Panoorin natin yung highlights. Yan, welcome. Welcome, Joper. Thank you sa pag-welcome. Good evening lahat sa mga nanonood ng live namin dyan sa Pro Expert. Magandang gabi sa inyo mga kabayan. Ayun. Mamaya ipa-shoutout natin yung mga friends mo na nanonood at mga followers. Okay, Coach? ito yung susunod natin si welcome natin si Norbs. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lalo na mga kabayan natin dyan. Lahat ng mga nanonood sa live ngayon. Share nyo guys para marami kayong supportan. Good evening. Panoorin natin yung highlights ni Norbs, The Supreme. Grabe yung mga highlights ng dalawang to. Yung isa, Again, Coach, good evening ha. Welcome sa inyong dalawa sa 3 Points Sports Channel. Live tayo dito sa Pro Experts Media. si Yes, Norbs kanina nakita ko height doesn't matter sa kalaban Oo, ang laki nung kalaban. Actually, nanood ako noon eh. Nanood kami noon nung laban nito. Kaya grabe yung bilib ko dyan. So again, shout out sa lahat ng followers ng 3 Points Sports Channel at sa Pro Experts Media. Thank you again for supporting us and for watching us live here. So simulan na natin. Siguro quick introduction lang for your part. Ikaw muna, Norbs. Introduce yourself sa ating mga viewers. Ako pala si Norbs pala. Isang boxer and tsaka coach niya ngayon sa Dubai. Sa ngayon, minsan naglalaro din ng basketball dito sa Dubai. Ng mga liga. Nagra-rap din yan. Skostakli ng DJ yan. May talent din tayong ganun. Yun. And then, ito naman. Introduce yourself, Job. Ako pala si Joper Montaño. Dito ako ngayon sa Dubai, nakabase. Ang ginagawa ko ngayon, training lang araw-araw kasi may parati akong laban sa July
July 6 sa Coca-Cola Arena. Sana lahat ng mga bayan natin manood para makita yung laban. Ayun, yun. I-promote natin yan Oo. mamaya. Syempre, hindi ako masisiro dyan. Kailangan manood ako dyan. Para masuportahan ng mga Of course, kababayan no? natin. Oo, we should be Once proud. in a lifetime, makakita sila ng live match. Oo. Diyan At lang sa Coca-Cola Arena, ha? Hindi Malaki yan. basta-basta. Coca-Cola Arena ang venue. So, yun, tawag dito, paano ba or bakit boxing ang napili niyong career and how or where did you start? Ikaw siguro, Norbs. Ako, napili ko tong sports na to kasi nung bata pa lang ako, nung 8 years old ako, kasi gusto ko talaga yung mga sports na parang full contact na na sports kasi Mhm. nung una nag-taekwondo ako tapos parang tawag nito parang hindi siya sa akin kasi mahirap kami dati. Tapos hindi makabili ng magulang ko sa lahat ng mga gear bibilhin ko kasi ang taekwondo kailangan ikaw bibili ng sarili mo eh. Mhm. So nung grade 6 ako, grade 6, doon ako nag-start kasi may libreng boxing sa amin eh. Yung Ala Boxing, sikat yun. Shout out pala sa sa Ala Boxing kay Sir Aldiger. Mhm. So, Diyan din si Manny yun. Pacquiao ba? Oo. Nag-aala din siya? Hindi lang siya parang lang din yun sa lumayo lang doon para mag-training. Pero Okay. hindi siya parang Part part ng boxing team. talaga na. Okay. So yun, doon ako nag-start ng boxing, tapos binigyan na kami ng chance na makalaro ng mga ibang mga athlete, nagiging palarong pambansa ako, boxer sa Pinas, kahit mga regional na laro, din nagiging sa school. Doon nakilala ko doon sa boxing, yun. Hanggang continue, nabigyan ako ng scholarship sa pag-aaral, yun. Nice. Tinuloy ko na lang yun hanggang na napunta ako sa Dubai. Hindi ko akalain ganito sa akin eh. So yun talaga yung naging ticket niya from simula nung bata pa Being an naging ticket niya for school and then sa ngayon yun din yung dahilan kaya nandito siya sa Dubai. Ikaw naman Champ, Joper, paano ka naman hilig sa boxing at bakit ka ngayon paano ka napunta dito sa Dubai? Nung elementary pa lang ako, mula nung grade 1, suntukan na lang lagi. Kaya, yun na talaga ang hanap eh. Pagdating ko na... Pinagkakitaan mo na lang kasi ganun din Tapos yung pag grade 6 ko, meron na sa ABAP namin sa city, may nag-invite nga may pa-boxing daw dahil pista. Aha. Sumali ako kahit walang training doon, nanalo ako. So, nakitaan ako ng mga coach sa city na potential, may lakas daw ako. Tapos kulang na lang nila develop I-train. na lang daw, training na lang. Mhm. Kaya yun, lumaban ako ng boxing nung high school ako nag-start ng amateur hanggang sa pag-graduate ko, athlete ako doon sa school namin. Hindi ko na napahiya yung school. Nagte-training naman kami ng maayos. Okay. Hanggang sa pag-graduate ko, yun na, pinasok ko na yung professional. Mhm. Sa ALA din ako nag-first debut. Okay. Kay Boss Aldiger. Tapos nung lumaban ako ng professional, dami akong nilipatan nga gym. ALA, MP Davao. Naging kay Boss Manny? Kay Boss Manny. Ah, Tapos okay. naging kay Joven Jimenez din ako sa coach ni Jerwin Angkahas, yung world champion din. Tapos nung last kay Brico Santig sa Baguio, sa may Benguet. Tapos na yun, nung lumaban ako ng abroad, laban-laban. Dahil nung COVID, nag-ina, hindi na ako kalaban ng mga 3 years siguro. Doon ako sa amin, sa bahay lang. Namamasada ako motor para may pakain na sa pamilya, may kita din. Nung 2022, nag-message si Breco sa akin nga punta daw dito Dubai kasi mag-sparring ako sa Cuban. Kahit wala akong training, sabi ko lang, nag-insayado ako para pinalag ko na lang para makapunta dito. Yun, pag sparring ko dito nung January 6 ako nakadating dito ng Dubai, 2022. Tapos nag-sparring ako doon. Tapos may pa-event yung pinuntahan ko ng sparring. Baling kalaban ng Pakistan na COVID dahil COVID pa yon. Okay. So akong pinalit, wala akong kalam-alam. Laban na mamaya. Tapos, Juper, laban kami. Sige. Ano ba yan? 3 laban manalo sa isang gabi lang yun. Unang laban ko, yung kalaban ko, hindi din basta-basta kasi may record sa professional nga 7 wins, 7 din yung knockout niya. Mabigat. Sabi ko, malakas to Oo.
i-try ko lang eh. Ang ginawa ko na lang doon, tapang at saka ano eh. Ano na lang, Lakas ng loob. lakas ng loob na lang. Yun, nabigyan ako ng pera tapos, 'di ba, bakamport yung uwi ko dahil sparring na ako dito. Oo. Hindi na ako umuwi, bumili ako visa. Hirap kasi sa Pilipinas. Oo. Kaya Tama yun, naman. nang nag-try ako nag-apply ng trabaho sa gym, nakahanap din ako ng trabaho sa may Alcos. Mm. Yun, tumagal ako din. Tapos nung 1 year may umalis din ako. Mhm. Dahil nag-freelance na lang ako. Kasi yung may-ari doon, wala na doon ngayon. Nasa Thailand na, iba na yung patakaran. Hanggang Okay. ngayon, training pa rin ako, boxing pa rin ako, hindi pa ako naghahanap ng trabaho. Mm. Kaya yung mga coach ko na lang na tumutulong sa akin, sila ni Coach Dante, Nick at saka ni Umar, sila lang nagbibigay sa akin ng allowance. Araw-araw, basta gagawin ko lang yung training para makilala Lumaban. pa. Maabot pa namin kung saan yung pinakamalaking laban. Mm. Sa ngayon, itong dalawang belt mo, saan mo ito na panalunan? Let's say itong WBA Asia, saan mo ito na panalunan? Yung una kong napanalunan, yung WBO nung November 12 sa Alcos, dito din sa Dubai. Mhm. Kalaban ko, ano yun, ang Indiano, ang taas, nasa 7 footers, ay ano siguro, nasa 5, mga 6, mga ganon. Mga 6, 5'11". so laki. So, Pang basketball yata yung nakalaban. so, Namali yata ng nahirapan linya. din ako kasi mahaba yung kamay. Ah. Pero ginawa ko pa rin dahil matagal na din ako sa boxing. Yung utak pa rin, hindi biro yung boxing eh. Pinag-isipan ko laga kung paano ko sa matamaan. Ginawa ko suntok, dumidikit ako sa kanya. Buti na lang nung round 9 nakuha ko din yung tamang suntok na naka-out ko siya. Nice. Ito naman yung WBA nung February 4 ata yung kalaban ko Chinese pero Chinese na Kazakhstan. Kazakhstan talaga pero yung pinanganak sa China daw. Okay. Hindi din basta-basta to kasi naging world champion sa WBO, World Youth. Tapos naging international din sa WBC. So ginawa ko na lang din yung training ko, buti nang natapos yung round. Hindi ko siya na knock-out. Pero Ilang nanalo rounds pa yun? rin ako. 10? 10 rounds. 10 rounds, okay. Tindi, no? Matitindi yung mga nakalaban din ni Joper. Gaya nga nung nakita ko kanina, nung yung mga preview sila ng matatangkad. Oo. Pero bago natin tuloy, Coach, we'll pause muna for a commercial break. Hello, welcome again sa mga live viewers natin dyan. 205,000 followers and viewers natin ngayon sa live, Coach. Oo nga, iba rin kasi pag boxing ang usapan. Oo. So, shout out muna kay Ma'am Fe, ng Min by Flow, kay Bill Charlotte Rodriguez ng US. Laging nanonood sa atin Nakasubaybay, yan. Ang At yung aga mga- niya gumising, tsaka Alas yung 8. mga Canada. Ah, Mga nice. kaibigan natin sa Canada. Yan, shout out din obviously sa sa wife ko na laging nakasupport. And shout out sa last weekend nagpunta kami ng Pujaira sa kay Coach Johannes San Juan and his family, kay Joanne, sa Babinla, sa SJ, and kay Kuya Warren dito sa Abu Dhabi. Shout out at lahat ng mga taga DG, ayan, nagko-comment na sila diyan. Shout out sa inyong lahat. Norbs, shoutout mo mga kumpare mo doon, si Manny Pacquiao ng Dubai, Coach John Ray. Yo, shout out ko pala si Manny Pacquiao ng Dubai, John Ray, Otol. Shout out sa iyo. At sa lahat ng mga taga-DJ diyan nanood ngayon. Shout out sa inyong lahat, lalo na kay Boss Ener. Boss, dito na ngayon, artista na kami. Yun, lahat. Thank you. Ayan. Si Joper Yan, naman. Joper, shoutout mo. Oy. Shout out pala dyan sa mga nanonood dyan sa Family Barcia and TK. Coach Dante, relax ka lang dyan. Artista na ako dito ngayon. Ayan. Again, welcome sa lahat ng mga viewers, mga followers ng 3 Points Sports Channel and Pro Experts Media. So, let's continue yung discussion natin kanina, Coach, sa dalawang guests natin.
Matanong ko lang, ano yung pinaka-memorable na laban nyo? Like, sa career nyo sa boxing, ano yung pinaka-memorable sa'yo, Joper? Sa akin yung pinaka memorable yung pag ano ko talaga, yung pag-training tsaka pag lose weight, ang hirap. Pero pag laban na, wala na. Pag matinamaan ako ng isa po, ang sarap na yun eh. Isa na yung stukan eh. Bahala na. At Parang- pinaghirapan, basta pinaghirapan mo talaga, may sidido ka talagang manalo. Yung Aha. pinaka mahirap talaga yung ano talaga, yung pag-lose weight mo. Paglulus. Ngayon, lalaban ako, mag-lose weight ako ng 6 na kilo. Sa ngayon, sa July 6 ang laban mo, di ba? So, sa ngayon, andun ka na sa weight class mo or hindi pa? Hindi pa na, binadandandahan ko para hindi din ako mabigla. Oh, wag kang magsasama kay Mindo siguro sa biryani para... Hindi, ano ka ngayon? Ano ngayon tinitira ko yung mga isda-isda, gulay-gulay. Yan, tama yan, tama yan. Agang diskarte ko dyan sa pagda-diet ko, konting rice, inom na ako ng tubig, isang baso para busog na ako agad. Tubig ha? Yung pinakamahirap mo lang sa unang pag-diet mo, yung 2 araw. Pag masanay na yung tiyan mo na konti lang kinain, hindi mo na isipin yung magutom ka. Nice. Ikaw, Norbs, ano yung pinaka-memorable na laban mo? Pinaka-memorable na laban ko dito sa Dubai, sa professional ko dito, yung ano, 8 boxer, tapos isa sa ako parang assistant coach ako dun. Okay. Ginawa lang akong assistant coach kasi 8 sila eh. Tapos nung isa hindi nakakuha ng visa, siyempre Pilipino mabilis makakuha. Doon sa India nila laban, hindi nilaro sa India yun. Tapos parehas kami ng timbang nung yung kasama ko. So sabi Ikaw nang pinasok? sabi ng isang coach nga, ikaw na lang lalaro sa kanya. So kagabi pa lang sinabi sa akin, bukas flight na namin. So ang ginawa ko, di na ako kumakain sa bahay. Bukas, tapos 3 kilo lang ang kukunin ko nun. So ang ginawa ko, kasi nahirapan siya, nahirapan daw ako sa pag-reduce. Pag-diet ko, niloko ko lang siya. Sabi ko, 1 kilo lang over ko. Para makakalaban ako. Yun. Kami pinadala dun, 8 kami. Isang babae, 7 kaming lalaki. Tapos 1 babae. 2 lang kami nanalo. Yung babae at saka ako lang. Nice. Yun si Ani, shout out pala kay Ani. Yo, Ani yun, shout out sa'yo. galing. Yun. Nanalo pa ako dun sa laban. Di ko kalaan kasi sa iniisip ko, wala akong training eh. Kasi parang assistant coach lang ako sana dun eh. Tapos pagdating dun sa India, mahirap pagkain dun. Ang pagkain dun, hindi ka makakain ng masarap dun. Dapat kung lose weight ka, dapat kainin mo yung mga bulalo, yung papabalik sa Oo. Walang sabaw. Talagang Anong kainin mo? Curry. Biryani, baka or mga chapati. Hindi Mahirap pwede. mabigat yun, hindi pwede. Tsaka hindi pwede mga oily, ano? Oh, hindi pwede. Ang ginawa ko dun, kumain lang ako ng boiled egg. Yun. Nice. Buti na lang may isang Pilipino na may business dun, Omega. Doon sa India, nag-business la dun. Tapos nakita nila ako may isang Pilipino lumalaban dun. Kinuntak nila ako. Yun, dinala nila ako sa bahay, nilutuan nila ako ng dun, bulalo. Para pabalik sa Kaya yun, pagdating lakas. ng gabi, nag-pray na lang ako na para ko sabi ko, gusto maabot lang kami ng round. Di ako babagsak kasi pag hirap kasi pag wala kang masyadong training tapos pinipressure ka sa laro, delikado ka. Oo. So ang ginawa ko, binaboxing-boxing ko na siya. Sinabayan niya ako ng boxing-boxing lang. So hanggang umabot kami ng round, natalo ko siya. Home court pa niya. Kasi ang Sa iba India. kasi, ang hirap kasi doon pag dayo ka, dapat bumagsak yung kalaban mo. Yung isang Kasi papanalo parang sa'yo. may plus point Oo. sila, no? Home Oo, court yun. advantage, ano? So, nung mga bata kayo, sino yung mga inidolo nyo local, international? Siyempre, nung mga bata, medyo wala pang ganun ka, yung social media eh. So, paano nyo yung pagbo-boxing since bata hanggang tumanda? Siyempre, pag medyo pagtanda, may nakikita na kayong mga laban, di ba? So, sino yung mga Naging idolo. idolo nyo from local or international? Simulan natin kay Joker. Oo. Ako talaga yung nidulo ko dati talaga yung Manny Pacquiao kasi kataan niya kasi nung bata ko yun. Pagtapos namin manood ng TV sa bahay, yung mga saging, tumbalat sa akin yun. Pagalitan ako lagi ng papa ko eh.
Alam mo yung nanood ka ng boxing, yung gustong-gusto mo, yung kumakati agad yung kamay mo. Bawal Kawa- ka pala manood ng Fernando Pumubi tsaka Lito Lapid. Baka bigla mong rat-ratin yung mga kapitbahay mo. Kaya yun ang kawawa, ang saging lagi. Nice. Ikaw, Norbs? Ako, ang pinakauna ko talaga, kasi nung start ako ng amateur boxing sa Cebu, ang Okay. pinaka-idol ko talaga, inidulo ko talaga nung dati pa sa Cebu sa amin, yung sikat, si Malcolm Tunyakaw. Yung WBC, Tunyakaw, okay. yung WBC World Champion yun sa ano, sikat yun siya dati. Yun yung inidulo ko, yung nag-start ako ng boxing ng amateur, sikat yun dati sila eh. Sa amateur sa amin, Mandawi City, sila si Malcolm Tunyakaw. Yung nag-start ako, narinig ko na pangalan ni Pacquiao, ganun, unti-unti. Pero isa lang naman talaga yung ano, idolo ko talaga dati. Si ano talaga Malcolm kasi yung mga moves niya magalaw kasi yun eh. At saka maliksi siya sa laro, yung marinong kaya tinawag siya na Eagle Eye. No, kaya mabilis yung ano niya eh. Yung na-idol ko siya sa amateur dati. Okay. Tapos yun, unti-unti na, yun, naman ng ano, ng mga boxers na, naging si Pacquiao na, yun. Doon na nung sulputan ng mga boxers, gusto nila ma-idol si Pacquiao din. Oo. Sa mga nakasabayan mo sa boxing, sino yung mga sikat na Yun. boxing na Yun yung magandang boxers ano. na mga nakasabayan mo? Ang nakasabayan ko din dati sa boxing sa Cebu, sila AJ Banal. Shout out sa'yo, AJ Yan. Banal. Sa China ngayon, Matindi nasa din China. yan. Si Boom Boom Bautista, No. military sir. Oo, Shout out sa'yo grabe dyan. din. Sila dami kong mga batch nga. Sino pa mga sikat dati yung mga batch ko? Sila Roland Del Castillo. Dami, iba-iba Si sila. Cuadro Alas. Si Cuadro Alas, kabatch Yan. ko yan sa amateur pa kami. Sa ano lang, sa mga regional. Yung amateur pa kami. Kita-kita kami dun sa kilalang kilala ko yan sa Ormoc. Shout out sa'yo, tol. Jonel Casimiro. Shout out sa'yo. Batch ka na yung dati. Nice. Ikaw, Joper, sino yung mga nakabatch mo na naging sikat din na or tumaas ang rank? Yung mga nakabatch ko, kasama ko training lagi. Mga mga proud ako sa kanila kasi naging world champion sila ngayon. Si Mark Magsayo at si... Mark Magsayo. kasabay ko yun dati sa Ala, tsaka si Jerwin ng Kahas. Shout out sa inyo dalawa dyan. Mark Magsayo and Jerwin ng Kahas. Dati Nice. si Jerwin ng Kahas, kasi sparring partner ko lagi yan nung kasama pa kami sa Manila ng training. Mga 2 years kami yata nagsama yan. Sa Tanay Rizal, sa Cavite. Tsaka sila ni Magsayo, si Albert Pagara, yung mga kasama ko dati. Mabibigat yun. Si Milan Melindo, magkapatid ng Pagara, na-sparring ko yung kuya, si Jason. Tapos sila ni Arthur Blanuiba, yun ang mga mga kasabayan ko dati sa Ala. Ang Donnie bibigat. Netes, yun mga kasabayan ko dati. Naabutan mo pa pala si Nietes? Kasabay ko pa yan nung mag-training doon okay. sa Ala. Okay. Malalakas na yan. Sila Magsayo, naglaban, nakailang contract na yata si Magsayo sa Vegas, ano? Nandun siya nakatira. Sa Ano Vegas na kami na siya. yan dati ni Magsayo. Siya, nakauna na siguro laban sa akin mga 3 bago ako nag-professional doon sa Ala. Lumaban pa ako doon sa Ala ng 2 amateur bago ako nila pinasabak ng professional. Prof. Doon din yung first debut ko sa Cebu, yung Sinulog. January ata yun, January 18. Si Floyd Mayweather ba tingin mo would be one of the greats na boxer? Si Floyd Mayweather, ano sa tingin nyo yung, I mean, not to be biased sa Filipino, pero sa tingin nyo, ang record niya is can go down as one of the greats in boxing? Para sa akin, hindi ako kasi dami niyang mga laban na parang mga controversial na parang patalo na siya, tapos bigla mang nanalo. Yung parang ganun. Nakita ko yung last na laban, yung pinakamagaling na laban niya, yung Mexicano. Yung kalaban niya, yung magaling, yung fighter din. Patalo sana, nag-rematch pa nga sila nun eh. Tapos, nanalo pa rin siya. Hindi pa rin nabigyan ng chance na matalo talaga. Yun ba yung yung pagka yung nag-uusap siya bigla niyang Oo. Yun. Na low blow siya yata, tapos biglang... Yun, si Ortiz yung laban Si Ortiz, yun. tama. Shout out daw si KJ Katara, shout out. Kasabay ko din dati yan sa Ala eh. KG, shout out. Nice. Champion yan. So itong sa laban ni Tyson ngayon, tsaka ni Jake Paul, tingin nyo mananalo pa si Tyson? Sa akin, may chance pa. First to second round. Kasi may edad na eh. Si Tyson? Oo. Aha. Sa sa experience lang. Kasi,
ang kalaban niya kasi, ano lang yan eh, vlogger lang yan eh. Oo. Natuto lang ng boxing yung, ano lang eh, nung nagsulputan ng yung YouTube lang. YouTuber. Oo, yun na Oo. yun eh. Pero may lakas na siya kasi malaki siya eh, matangkad siya eh. Bata pa. Mas bata pa. So, pag umabot ng mga ilang rounds, siyempre, Iba na wala yung, iba pa rin Oo, yung iba training yun. ng Oo. professional. Kasi mahirap ano? na talaga pag may edad ka na. Oo. Edad ka na, tapos kalaban mo, bata pa, di ba? Mm. So, may chance pa talaga manalo. Sa first o second round, ganun lang ako sa akin. Mm. Ikaw, Joper, sa personal opinion mo, yung kay Tyson tsaka kay ano? Kay Tyson at saka kay ano? Jake Paul. Jake Paul. Sa akin lang, kung may training si Tyson, may posibilidad pa rin manalo. Siya kasi iba yung mataas yung experience eh. Veterano eh. Alam niya yung mga diskarte kung paano sa hindi mapagod, paano sa mga tama ng mga power punch siya. Mhm. At saka si Jake Paul, bago pa lang yan. Si Tyson marami ng experience, marami ng ano kung paano idalhin yung stamina niya ba. Kahit mataas pa yung round, kung veterano ka, hindi ka basta-basta maubusan ng hangin. Okay. So, ayan, ang dami na nagko-comment, Coach. Yun, Ilan dami na yung nyo, live shout viewers natin? Live viewers natin. Ay, Shout shout out out kay and KJ 35. Katara Cham. Shout out. Shout out pala kay KG. Katarahan KJ din. Katara, shout out Cham. Yun, boxer. Champ. Kasama nyo sa Aladdin. Sa ala Dati. natin, magaling nga boxer yan. At Champion sa to, champion. amateur, laging gold. Shout out pala. Tinalo yung From lahat ng Japan. Ano kasama ba ko sa sa Japan? bago yan. Hmm. Shout out pala sa'yo, nasa Japan. KG Katara, shout out sa'yo dyan. Nasa Japan Shout siya out ngayon. sa Japan. May laban siya? Sa Japan? Nag-training lang. Doon siguro. Baka may Parating ata na training. laban Japan yun. laban siya. Japan-based na siya. Oh, Japan Ah, based. Japan based na Doon lang siya. siya. Tapos, pero kasi Sanman kasi yan siya eh. Sanman kasi siya nag, yung promotion niya. Ayan, Sa'yo lahat dyan. shout out sa lahat ng live Shout viewers out, natin. Nasa Eugene. 240k Oh, shout thousand out, tayo. Ariel Apollo Cassidy. Gray, shout out. Marlon Nanonood Tampos. yan. Ang daming nanood sa atin, no? Ayan. Artista na kami mga idol. Mamaya, pag may time tayo, Shout out Trias ng kamatayan. ayan, pag may time tayo, bibigyan natin ng chance si Costa Clip. Baka pwede Shout tayong, Shout pwede out tayo pagbigyan ng rap. Eugene. Shout out Sino yan? Sino yan? Eugene. Shout out Eugene. Barsha Boys. Family. Shout out Ayan. Barsha Boys. Family. Shout out din kay Ron. Shout out Dishedo, kay- shout out sa'yo dyan. Uy. Kuya Alex Reyes. Ayan. Shout out. Shout out, kuya. Sa lahat ng nanood dyan. Shout out, shout out. Ayun. Ayan, pagbalik natin, shout out pa natin lahat yun. yan. Tayo. Dito sa Abu Dhabi. Meron tayong 237,000 na viewers. Alright. Nice. Dumadami pa, dumadami. So, keep on sharing guys. Keep on liking the page and sharing it and follow. So, read natin yung mga comments natin dyan. Mga mostly, DG Boys, Barsha Boys. Meron tayo yung ano eh. Yung Paring Alex ng Barsha. Basket Dennis Vlogs Wakay. TV. Ng ano, Basket Vlogs TV, mga katotoy. Oh, mga katutoy, watching daw from Satwa. Oo, Satwa. Watching. And sino to? Si Robin Ong. Room, ano yung room? Ano yung nakita kong room kanina? Room 301? 301. Flat Oh, yun, 301. Ayan. Shout Okay. out kay ano, Paulo Casabuena. Yan. Mga tropa ni Norb, sila Martin, sila Marlon Tampos, KD. Ariel Cassidy. Live watcher natin ngayon from Abu Dhabi. Okay. Tapos si Mamfe, Namin by Flow. Yes, sige, balikan natin mamaya yung mga tropa natin, mga followers natin, yung mga shoutout nila tsaka comments, basahin natin ulit mamaya. So, dito tayo muli sa champs natin, no? Boxing champs natin, Joper Montaño and Norbs Tanyo. My question sa inyo, like for example, yung pag may laban ka, anong like preparation na ginagawa nyo? Like for example, ilan yung ilang days or ilang buwan dapat yung preparation nyo? Norbs. Sa ano talaga, sa maganda talagang preparasyon sa laban talaga. Kailangan talaga mga before the fights 3 months talaga minimum talaga kasi kailangan talaga ng conditioning. Tapos yung mga cardio mo, dapat kailangan talaga yan sa ano, yung mga healthy, mga pagkain para pagdating sa laban masipag ka na sumuntok. Saka para wala ka ng ibang iisipin, di ba? Mas maganda kasi yun kasi condition yung katawan mo eh. Tsaka Pero naranasan yung mo diet. na rin
naranasan mo na ring matalo? Oo, natalo ako itong professional ko, natalo ako dun sa India pa rin. India pa natalo ako isang beses dun. Pero parang ano naman, kasi kalaban ko tumatakbo palagi, parang maraton. Sabi ko sa inyo, bakit ka tumatakbo? Sabi ko, di maraton kalaban natin. Suntukan Baka tayo. nanood kay Floyd Mayweather yun. Oo, Yung ganun laban. Inikot namin yung buong ring siguro, sa 1,000 siguro ikot. Takbo ng takbo eh. So, talo ako dun parang hometown. Si Joper, nung naranasan mong natalo, ano yung pumasok sa isip mo na ano yung factor na bakit ka natalo? Hindi ko din masisi na talo. Ako din yung nagkulang kasi sa training, yung mga emergency nga laban. So, dati sa Pilipinas pa. Kailangan ko talaga palagan kasi kailangan makakita din ako eh. At saka inisip ko, may lakas din ako pero hindi talaga makukuha yung lakas pag yung kalaban mo nagtitraining din kasi hindi naman sa'yo didikit pag malakas ka eh. I-boxing ka lang, labanan ka lang. Siyempre, hometown pa nila. Talo ka talaga. Pero mas maganda talaga yung pinaghandaan Preparado mo. ka. Preparado ka. Wala kang kinakabahan pag akyat mo ng ring. Kumpleto ka sa stamina, kumpleto ka sa lakas, kumpleto ka sa turo sa'yo kung paano mo itama yung mga kombinasyon. Ganun. So, importante talaga yung conditioning, no? Preparation. No? Oo, importante talaga Mahirap yan. yung lalaban ka lang kagad. Sa atin, madaming ganun kasi, syempre, pera, di ba? Kailangan kumita. O pag hindi po pwede to, parang second option ka, laban ka agad, ano? Walang hindi. Kasi, syempre, hanap buhay din parang ganun, no? Yun ang karir nyo. Sa champ, anong parang sa tingin mo pag may laban ka, anong preparasyon na ginagawa mo? Yung mga coach ko yung nagbibigay ng training sa akin kung ano klaseng conditioning. Pero kahit wala kaming laban, yung mga coach ko ang sisipag, yung CBC cam namin, yung kahit walang laban, training kami araw-araw, hindi namin pinabayaan. Pero pag may ano ng laban na may pitsa na, doon na kami sobrang hard. Pero kahit walang laban, training pa rin kami para kung may biglaan na laban, at least may Preparado. training. Preparado kami lagi sa mga coach ko at saka ang sisipag nila yung alam mo yung champion ka talaga kasi inalagaan ka nila, may nagpa-conditioning, may nagpa-pansmith, may nagpapainom siya ng tubig, pinapunasan pa yung pawis mo. Doon ko naramdaman yung mahal ka ng mga coach mo. Yung sa CBC Camps, sila ni Nick at saka ni Umar, Nick Abbas, si Umar G at si Dante Makawili. Salamat sa inyo. Dahil sa inyo, lalo akong sige mag-training para maabot ko yung mga pangarap ko na maging world champion. Ano At yung saka sa TK MMA Pit, doon ako nagte-training. Shout out pala dyan. At saka TK Fight Night. Saan yan Tiki MMA Sa Fit? media, sa tabi lang ng Media One. Okay. Sa Shata Tower. Alright. Enroll na kayo doon. Magagaling mga coach doon at saka malinis. Malaki. May Okay. swimming pool pa doon. Nice. Ano yung pinakamahirap nga gawin pagka sa conditioning? What I heard is parang yung pag kailangan mo mag-reduce ng weight. Yun. Yun parang tapos limited yung time. Ano yung ginagawa para at least i-reduce mo yung weight mo para makuha mo yung weight na yun? Sa akin naman, pag training, conditioning, wala man problema sa training. Hindi naman ako pagod kasi yung kain kompleto, hindi ka pa naglo-lose weight. Yung mga last 3 weeks, doon na kami nahihirapan kasi kailangan mo ba na maglo-lose ng taga-araw-araw kalahating kilo o 300 mg So, o 1 kilo. Kunting kanin lang at saka maraming training, kunting kain. Kaya doon lagi nang mainit yung ulo. Kasi dahil gutom ka, dahil training ka ng training. Pero dahil gusto mong manalo, kailangan natin talaga tiisin yun. Kasi yan ang ginusto ko, boxing eh. Disiplina. Pero yun ang disiplina yun ang pinakamahirap. Yun ang pinakamahirap, yung mag-lose weight ka Kaya di talaga. mo basta-basta biglain yung pag-lose weight mo. Di mo basta-basta biglain yung pag-lose weight mo kasi pagdating ng laban baka Lantang gulay ka rin. Oo. Lantang Kaya wala kang dinadahan-dahan no? mo lang bago mo yung kuha ng timbang mo para hindi ka masyadong mahihirapan sa laban.
So, sa ngayon, sabi mo nga, pagka naglo-lose weight ka, medyo mainit ang ulo mo, no? So, sa ngayon, as professional ka na, pagka medyo, alam mo yung may nakakalaban o mainit ang ulo, mainit na yung ulo mo, as a professional, ikaw na ba yung umuiwas? Kasi alam mong may edge ka dahil boxer ka di ba? Boxer ka. So, sa pagka alam mong, okay, basketball ka limbawa, or medyo mainit ang ulo, medyo parang magkakasuntukan or may maghamon sa'yo, anong, as a professional na sa ngayon, iniiwasan nyo ba yon yung parang makipag-suntukan na lang sa kalye kasi professional na kayo? Ako, iniwasan ko yan kasi pag gagawin ko yan, wala ka naman pala dyan makulong ka pa tapos mawalan pa ako ng lisensya. Pero kung wala naman akong kasalanan, bigla akong suntukin. Siyempre, no? papatulog, pangit naman yung balita, isang boxer sinuntok. Siyempre, gagante ako. Pangit naman yung hindi ako, wala akong kalaman lang, suntukin mo ako. Kaya, pangit naman yun kasi yung balita ng isang champion, sinuntok lang, hindi gumante. Tama naman. Depende kasi yan kung sa anong klase ng aawa yan Pag inunahan ka talaga, wala ka na magagawa, di ba? Oo. Pero as a professional, kayo yung medyo nag-a-adjust na lang. Pero Nag-a-adjust. gagante ako, hindi sa mukha, sa sikmura para walang dami. Walang ebidensya. Pero sa tingin ko, boss, kahit sa sikmura ka bigyan nito ni Baka Joker, bali-bali. baka umikot lahat ng ano Pero sana hindi naman mangyari yan. Kasi Oo. sa Dito. kalaban na natin gawin yan, sa mga nagsisinig din. Oo. Kasi sport tayo, mga ganyan lang. Pag kailangan umiwas, Iwas na lang. Oo, tama. May time Maganda. para iwas. Oh, the best talaga is iwas. Kasi syempre, nakataya nga sa sinabi mo, nakataya yung lisensya mo. Oo. 'Di ba? Nakataya yung mga lisensya nyo, yung karir nyo, 'di ba? Nakatayang pangalan kasi Oo. pangit naman yun. Diyan ka lang lalaban sa hindi boxer. Sa boxer ka lumaban. Oo. Mga comment ba? Kaya iwas na lang tayo. Oo. Yung galit mo, Yun ang doon tama. Yung galit mo sa doon mo lang sa kalaban mo, di ba? Yun ang tama. Ayan. So sa mga naging kung balikan niyo yung naging journey ng ng career niyo sa boxing. Sino yung talagang naniwala na na maaabot niyo yung pangarap niyo sa pagiging boksingero? Like sa family niyo or sa mga kaibigan niyo na naniwala na gusto niyong i-shout out or pasalamatan sa ngayon, you can take this platform. Yeah. Sige, Norbs. Yung about sa Yung naniniwala sa iyo, sumuporta Yung mga sa iyo simula. number one, yung family talaga. At saka yung sarili mo. Kasi ikaw nagdala sa sarili mo eh. So hindi naman pwede na doon ka sa kanila di ba? Kasi sa sarili mo, may tiwala ka sa sarili mo na maabot yung mga pangarap mo. Kasi at pangalawa, number two yung family din, isa rin ang family sa pumuporta sa iyo. At saka yung Panginoon, yun, isa rin yun. So, ikaw, Job, sino yung nakasama mo talaga yung parang sumuporta kasi ginusto mo maging boxer, di ba? So, may sa family nyo ba, may sinagsabi na parang, ay, wag yan yung magiging career mo, mag-college ka or whatever courses na kunin mo, di ba? Or merong, sige, suportahan ka namin kung yun ang gusto mo gawin. Ako naman, nung una, hilig ko talaga yung boxing Okay. At saka naniwala din ako na maabot ko din yun yung yun. At saka nagbigay ng na maabot ko yun, yung coach ko kasi sinabihan ako nga, mag-training ka lang maayos, may lakas ka, may mararating ka. At saka sa pamilya ko, yun wala yun pag boxing, support agad yun At saka, Alam nilang kayang-kaya mo. at saka, nakalimutan ko. pagtutumbahin ba naman niya yung saging sa kanila? Talaga Oo, susuportahan siya. sabi siguro ng tatay ni Joper At saka yung tao na pamilya ko itumba nga, mo. hindi maniwala nga ako lang daw yung nakalusot sa apelyido namin sa Montaño. Ako lang yung athletic na nagpatuloy. Wala kaming pamilya na kahit kaparente ko walang athlete, ako lang. Nice. So, your family must be really proud of you na kung ano narating mo. And siyempre, nasimulan mo na yan For sure, yung mga kamag-anak mo, mga anak mo,
magiging doon na yung path para maging athlete na rin sila kasi may nag-start na. Oo nga eh. Ayan. So shoutout sa ating mga 275 na. Oy, 200 shout out shout dyan out sa sa- mga manonood. Shout out pala kay sa naman. Oh. Ayan. Maraming Ay, salamat sa sa mga inyong viewers lahat natin. dyan. Shout out Jukag, sa inyo. shout out from Davao. James Ayun, Bamba. Jukags. Jerry Castro Gomez. Shout out sa Shout out 301. Dinis Wakay. Ayun. Jukag, shout out. Daryl G. Dito na si Il Gina. Guapito. Il Guapito pa rin. Alright. Jade, shout out sa inyong lahat sa 301. Shout out sa inyong lahat dyan, ha? We'll pause Shout for out a sa commercial 01. break and then we'll come back with more shout out, with more of these champions, Norbs One, The Supreme, and Joper Montano, El Guapito. Welcome back. Good evening sa lahat ng live viewers natin. 275,000, Coach. Nasa 280 na yata. Nice. Welcome again and thank you for watching 3 Points Sports Channel live here in Pro Experts Media. So sa ngayon, makakasama natin ang mga coaches ni Joper kasi si Joper may laban this July 6. Pakilala mo na tayo, Coach. Ako pala si Nick Abas, go by Nick Automatic. Ayun, Coach. Coach Omar J. Boxing Nation. Yun. Welcome sa show and thank you for your time being here. Siguro final questions na tayo. So ask ko lang, either you, Coach, can also say something about this. Ano yung 3 points of advice that you can give to young aspirants boxers na gustong boxing ang magiging karera? Ikaw, Coach. Well, 3 points. First would be, dapat porsigido ka sa passion na pinili mo. Pangatlo, dapat ialay mo yung puso mo sa ginagawa mo. Kasi kung walang puso sa ginagawa mo, sa takbo ng training at sa hirap ng training, there's a chance na mag-give up ka eh. At ang pangatlo, na higit sa lahat is, tawag dito, panghalagahan mo yung coaches mo. At yung team mo. Kasi hindi lang din ikaw. Ang conception kasi na nakikita nila is yung boxer lang na nandyan nasa ring. Which is, ano yan eh, ang boxer na nandyan, kung ano yung performance na pinapakita niya, yan yung product na training, sabi nga ni Norbs, within the 3 months or within the period of time na pinaghandaan nila. And as coaches, hindi kami natutulog lang and tomorrow mag-training tayo. Nagda-diary kami. Nice. Siniset natin kung ano yung program niya o ganitong week na tayo. So yung mga points na yun ang napakahalaga. Nice, Para nice. Magandang points yun. Yung, especially yung parang yung puso, dapat nandun yung dedication mo. No? Yung commitment mo to do this, right? Kasi maraming sacrifices no? Hindi ka pwede, so especially kung meron kang upcoming na laban, hindi ka pwedeng, hindi ka pwedeng mag-enjoy to the max. You can enjoy but there's limit, parang ganon. So magandang points yun. Ikaw, Norbs, ano sa tingin mo yung mga ma-advise mo sa mga young upcoming 3 or points. aspiring Sa na... mga aspiring ngayon, sa mga bata ngayon nagbaboxing, lalo na sa pamangkin ngayon. Nag-start na nagbaboxing ngayon ang masabi ko lang sa kanila, magsipag na lang mag-training at saka para maiwasan din sa mga babarkada ngayon kasi mahirap na, di ba? So mag-training na lang, pursige ka na lang mag-training hanggat sa maabot yung mga pangarap mo. Kasi hindi naman lang kamakano sa iba yun, para sa iyo naman yun eh. Nasa iyo naman yun eh kung ano, kasi sumuporta lang kami, dito lang kami sumuporta. At sa mga lahat mga nagbo-boxing ng mga bago ngayong bata ngayon, yun, training, pursige lang talaga. Yun lang masabi namin sa inyo. Nice. Si Coach. Kay Coach naman, pag ikaw halimbawa may nakita kang talent, boxer, ano yung pinaka nagugustuhan mo sa isang boxer? Sa akin, gusto kong nakikitaan ko na gusto kong sa pagka mga ganyan, yung ugali ba? Ugali. Tama. Tapos, porsigido, dedikado, alam mo yun. So pag mga ganyang klaseng boxing ang nakikita ko, alam mo yung may potential siya. Yun yung gusto ko talaga dun. Oh, yung may respeto sa coaches, 'di ba? Sinusunod yung mga coaches kasi merong mga I'm not sure kung ganun din sa boxing Meron sa basketball, pag coach ka,
magaling yung player, syempre parang sa kanya gagawin niya yung sarili niyang diskarte, hindi sa nakikinig sa coaches. Merong mga ganong player, di ba? So, meron din bang boxer na ganon ang sa tingin niyo? May na-handle din kayong boxer na ganon or wala pa? Meron. Awa ng Diyos, wala na siya. Wala na sa team niyo. Magaling ka pala. Sige, ikaw na lang dyan. Painin mo sarili mo, ha? Oh, tama. Tinapos ka. Kausapin yung mo sarili career. mo sa corner. Mas magaling ka pa, eh. Oh, kasi kung hindi nakikinig, masakit sa ulo, ano? Siyempre. I mean, you as a coach, you do sacrifices, you do studies and everything, and then here comes yung tinuturuan mo na parang alam naman pala lahat niya, gusto niya, kung ano yung gusto niya, gagawin niya. Hindi biro, coach eh. Alam mo yung paghihirap nyo, dugot pawis Oo. sa araw-araw ng Mm. sa camp nyo. Mm. Minsan ano din eh, nakakapagod. Mm. Alam mo yung naipon-ipon na. Oo. So kasama sa camp namin yun eh. Mm. Hindi maiwasan talaga yun. Mm. Pero sabi nga namin, kahit anong mangyari, Oo. pag-uusapan na lang namin ng maayos. Mm. Kasi kami din eh, end of the day, Mm. kami din maapektuhan. So, Mm. kailangan, kung maaring maayos ng maaga, ayusin din namin. Kasi mahirap. Mm. Halo-halo na yung emotion eh. Oo, Oo. kasi kung di rin Sobrang nag-strike hirap. din naman Sabi nga ni Joper kanina, especially kung naglo-lose ng weight yung sa last 3 weeks ng conditioning, nakakainit ng ulo kasi limited ang pagkain mo, pagod ka. Sa umaga, training kami, umaga yon mga Mm. alas 6, alas 5. Tapos kami alas 8, alas 9. Mhm. Tapos may 2 p.m. clinic pa kami yan. Mm. Hanggang alas 5. Walang pahinga. Araw-araw yung coach. Kaya Grabe, no? nakakapagod. Sacrifice din talaga. So I think yun nga dapat talaga i-appreciate ng mga boxers, yung mga coaches nila, yung sacrifices ng coaches nila. So what they can give in return is talaga commitment. Commitment tapos yung respect. At hindi lang yun. Siyempre, kailangan in-align kami sa goal namin, eh. Like with Mhm. Joper. Mhm. Ang goal namin kay Joper is yung big screen. Mm. So, we had a chance to work with Team 10 Goose Boxing Mhm. last. Napanood niyo yung 5x5 ni Yeah. Frank Warren and Sa Saudi. Yeah, so Mm. we were part of the Team. camp by Hamsha Shiraz. Nice. So, kami yung sparring nila for 2 weeks. Nice. Yeah. Galing. So, at least yun yung mga bagay na gusto din namin as coaches na, uy, gusto namin yun. Oh, So, yun yung may inaan namin exposure kay yung Joper bata nyo. Na pero hindi lang tayo mag-boxing para sa pera. Mm. Kasi may pangarap tayo, gusto natin yung big screen. Oo, kasi Ang pagka pera dumating na kayo sa point na level na yon, pera na yung aabol sa inyo. Oo, tama. Diba? Hindi niya nahabulin yung pera. Sabi nga Nice. niya, gusto, idol niya si Manny Pacquiao. Yun yung Mm. ginawa ni Manny Pacquiao. Yes. Nakinig sa coach. Tama. Doon sa pag-training, sa pag-sparring, nagkaroon ba ng time na natamaan kayo? May as coaches. Oo. Si Joper, mahilig manuntok to. Di minsan kasi coach sa ano din eh. Yung mga wild swing. Pag sa mga pad works, Oo. mga technical, Oo. Minsan yung Shoutout mga- dyan kay Dante Makawili, ano? Siya yung laging nasasaktan. yung mga blind na... Kaya hindi daw ano, nakasama dahil Minsan nagpapagaling Oo, pa. nagpapagaling. Ano yung coach? Sorry. Minsan pagka sa clinic namin, pag Oo. mga technical pad works, Mm. syempre hindi minsan maiwasan yung suntok. Mga Nalagpaso. kung mainit ang ulo ni fighter sa coaches, Oo. talagang minsan Parang sadya, no? Kunwari biro lang. Kikil na, no? Kunwari biro lang. Parang extra time na tayo eh. Tapos bigla kang binigyan, ano? Para matapos na agad. Okay. Mabalik tayo doon sa coach, yung 3-point factors, si Joper. champ natin. Oo. Anong ma-advise mo? Sa mga aspiring na mga gustong maging boksingero na maging champion katulad mo, anong ma-advise mo sa kanila? 3 points of advice. Ma-advise ko pala dyan unang-una yung dapat, prosigido ka na maging maboksing ka, Mhm. matapang. Tsaka kung gusto mo, mag-training ka ng maayos, disiplina. Mhm. Tsaka kung ano man lang, boxing na takot ka, wag na lang. Mhm. Yung ano yun eh, paghirapan mo talaga para maabot mo yung pangarap mo talaga. Mhm. Na maging world champion at magkilala ka sa buong mundo. Nice, nice. All right. So, I think I'll give you time, Coach and Champ Joper, kasi sila may laban si Joper, no, sa July 6. So, let's all take this
time para i-invite yung mga kababayan natin, Promote. panoorin yung promote mo yung yung Ah, laban mo. tinatawagan pala namin yung mga kabayan namin and also hindi lang din sa mga kabayan natin, spread nyo rin sa mga kakilala nyo, mga kaibigan nyo, ibang lahi. Kasi time natin para ipakita yung talent ng Pinoy natin na si Joper Montaño this coming July 6. Nice. The venue will be in Coca-Cola Arena. So it's called the Social Knockout 3. Actually, Alright. it's been long awaited na siya since last year dahil may konting Tapos ano yung lang. code So, ng ticket natin, na-pursue coach. nila ngayon. Okay. So, yung ticket pala, once you get to the payment, what do you call that? Section. Oh. So, gamitin nyo lang yung code na Pinoy Mhm. para maka-avail kayo ng discount. Yun. Nice. So, Pinoy 15 Okay. for 15% discount and Pinoy for 10% discount. Kasi yung tickets natin with dalawa. Isang 150 Mm. saka isang 250. So, yung isa Pinoy 15, Aha, yung isa Pinoy lang. Pinoy lang. Aha. For Okay, if good. they avail the 150 ticket, Pinoy lang. If they avail the 250, Pinoy 15. 15. Mm. Okay. And Norbs, ikaw, saan ka ifa-follow ng mga fans mo? Anong and then mga clients mo, shoutout mo yung clients mo, tsaka saan ka pwedeng i-contact kung gustong magpa-training sa'yo? Ayun, sa lahat ng mga gustong magpapatraining sa akin, lahat meron naman akong Instagram, IG ko at saka sa ano ko sa Facebook ko. Pwede man ako sa lahat ng mga gusto mag-training sa akin. Yun lang. Nice. Mga coaches natin. Coach, anong... Mga camp nyo, mga clinic nyo. You can plug your camp. Paano na lang, pa-shoutout na lang. Una sa lahat, yung aming gym, TK MMA Fit. Makikita nyo sa Media City, Shatta Tower, beside Media One Hotel. Napaka-ganda, napaka-laki, napaka-ayos na facilities. So, kung sinong gusto at kung sinong interesado about combat sports, approach nyo kami. Ang aming head coach, si CBC Camp Head Coach Dante Macawili, wala siya rito. Pero head coach, isa ka sa mga alamat Yun. na tinitingala namin dito. Tapos yung Instagram, Coach Omar J Boxing Nation, tsaka Alright. Facebook. Coach, salamat. Salamat sa Thank you once oportunidad na again. to. Oportunidad na to. Thank you sa guest natin. Norbs Juan, the Supreme. And Joper Montaño, El Guapito. Thank Mga you and good champion. evening sa live viewers natin. See you again sa Thursday, 8 p.m. here at 3 Points Sports Channel. Good night. Abangan nyo. July 6. Tapos na.